Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking tagapagsubaybay sa aking YouTube channel. Ito po ang aking video ito ay mutya ng kalikasan. Pero bago ko simulan itong kwentong ito ay huwag makalimot yung baguhan po na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayo maka-update sa susunod kong mga videos. Ngayon po ito ay ating pag-usapan ng mutya ng kalikasan na aking nakukuha ito sa kabundukan. At ngayon araw ng Biyernes at 1 week na po ito sa aking kamay dahil hindi po pwede i-vlog agad kapag nakuha mo yung mutya ng mga kalikasan na bago mo nakuha yan ngayon at iba-vlog mo, maliban lang kung ang kahilingan ng mutya o kahilingan ng pagbablog natin na gusto na makawitness yung ating mga followers, diyan pwede tayo makapag-vlog kung papayag naman yung mga gabay. Kaya ngayon ay iba-vlog ko dahil 1 week na po ito sa akin dahil yung gabay ayaw magpa-vlog at napakalakas po yung kanyang aura na makipagkagatan sa atin. Dahil ito po ay isa po itong mutya ng langgam na hindi basta-bastang langgam lang na langgam. Ito po ay langgam na may pakpak. Itong mutya na ito ay mutya sa langgam na may pakpak. Kung nakakita na kayo ng langgam na may pakpak, ito na po ang kanyang mutya o kanyang mutya nga. Ito ang bahay ng langgam na lumilipad. Ayan. Sa hindi pa po nakakilala sa langgam na lumilipad, ito po ang kanyang mutya. Ano bang itsura sa langgam na lumilipad? Yung langgam na lumilipad, karamihan po yan, nakatira po yan sila sa punong kahoy. Yung kahoy na napaka tagal ng panahon at doon sila namamahay at sa sobrang tagal na at sila ay nagiging bertud na mga hari ng mga langgam. Dahil nga hindi lang basta-bastang langgam yan dahil ito po ay isang klaseng langgam na lumilipad. Sa nakakita pa po ng langgam na lumilipad ay ang karamihan sa mga langgam na lumilipad yung mga kulay pula. Hindi rin siya antik dahil ang hantik ay malakas po yan mangagat at ang kanyang katawan nito ay kasing porma ng hantik, kasing laki rin ng hantik, pero ang pinagkaiba nila sila po ay may pakpak. Ang kanyang itsura ay katulad ng mga anay. Kung nakakita kayo ng anay na katawan na kanyang katawan ng mga anay, ito po ay isang uri ng langgam na anay. O anay kung tawagin sa direct lang sa istorya, daling pagka-istorya, anay ni siya nga mutya na langgam. Bakit ko tinatawag yung anay na langgam na may anay na may langgam pa? Kasi siya ay tinatawag kong anay dahil yung anay na ito ay napakalaki yung kanyang katawan kasing laki ng langgam na hantik. Kaya tinatawag ko po siyang langgam na lumilipad dahil nga lumilipad po talaga yung anay. Yung anay na napakatagal na po yan na panahon na karamihan makakatira yan sa puno ng kahoy at doon po sila namumuhay para hindi sila mapakan ng mga tao at hindi matamaan ng mga araro na dinadaro ng mga magsasaka. Dahil dito sa bundok kapag mga lupa lang na walang mga kahoy sa gilid-gilid ay matatamaan po yan ng araro. Kaya nga ang mga anay o langgam na anay ay nakatira yan sila sa malaking kahoy para makapagpatuloy ang kanilang pagparami at pagpadami ng kanilang mga lahi dahil nga po yung punong kahoy hindi basta-basta po yan na masisira at hindi rin yan basta-basta magambala ng mga tao. Kaya nakapag-isip yung mga anay na dyan sila tumira sa punong kahoy para walang gumagambalang taong nanirahan sa kapaligiran dahil nga ang mga tao kapag may mga bakanting mga lupa na hindi pa nagamit, sila po ay naghahanap ng paraan para po sila ay makapagsasaka dyan, makatanim sila ng kung anong pwede nilang itanim. Kaya ngayon, yan po ay isa sa mga pinakamagandang gamit natin na pwede nating gamitin sa pampaswerte. Dahil ang pampaswerte po na anay o langgam kung tawagin, yan po ay isa sa pinaka magandang gamiting pampaswerte at proteksyon. Bakit ko nasabi po yan? Dahil ang anay rin ay isa sa pinaka
pinakamagandang gamitin sa gamot sa mga kulam, barang, daot, hilo. Yan po ay pwedeng igamot yan dahil yung mga mambabarang gumagamit po yan sila ng mga anay o nilagyan katulad ng mga manika. Yun, nakikita ko po yan sa mga YouTube na nilalagyan nila ng anay po yung katawan ng manika para yung tao mabubulok yun kapag matatamaan, kapag malaki ang kasalanan. Kaya kung gumawa man sila niyan, meron na tayong sumpa na hindi tayo matatablan o matatamaan sa kanilang mga sumpa dahil meron na po tayong anay. Kaya kung gumawa sila ng anay na ilagay nila sa manika, ay ito, hindi na sila makapagpalagay dahil meron na tayong sumpa sa kanila. Hindi lang po yan na basta-basta na sumpa na pwede nating magamit dyan sa ginagamit nila. Ito rin ay maganda rin ito sa pampaswerte. Dahil ang anay, katulad din yan siya sa mga langgam na nakapagpaniba araw-araw, naghahanap ng pagkain para sila ay makakain, nag-iimbak ng mga pagkain sa tuwing tag-ulan, ay mayroon silang makakain sa ilalim ng lupa. Kaya naghahakot sila ng mga pagkain, dinadala nila doon sa kanilang tahanan sa ilalim ng lupa para iniipon nila yung mga pagkain. Binubuhat po nila yan para sila ay makapagkain ng maayos na imbaka nila. Kaya napakatalino po yung langgam. Kaya ang langgam po ay napakagandang gawing pampaswerte. Ayan po. Tapos yung ano naman, yung anay, ganun rin. Yung mga anay, ganun rin. Lumilipad po yan siya. Lumilipad, naniniba po yan ng mga pagkain. Double yung kapangyarihan. Alam nyo kung bakit? Nung maliit pa po yan sila, hindi pa yan lumilipad. Naghahanap rin yan ng pagkain. Katulad din yan sa mga abilidad ng langgam. Ang abilidad ng langgam, sinabi ko na kanina, maghahanap po yan sila mga pagkain. Ganon rin sa anay. Ang anay rin ay maghahanap ng mga pagkain para makakain sila. Sa tuwing lalabas na po yung pakpak nila, yun, lumilipad na po yan sila. Na kung gayawin mo yung proteksyon, kung may mga palipad hangin sila ang atake doon sa itaas ng hangin na may mga dalang mga bad elements, sila po yan ang nagtataboy, sila po yan ang nagpoproteksyon sa atin. Kaya maganda rin yan sa pamproteksyon, yung mutya ng anay na langgam. Tinatawag ko po yan anay na langgam dahil magkahawig sila sa langgam na anay. Kaya tinatawag ko po yan silang langgam na anay. Lumilipad kasi po itong langgam na ito. Kaya tinatawag ko silang anay na langgam. Dahil kung walang pakpak, langgam. May pakpak man, anay. Kaya tinatawag sila langgam na anay. Kaya bihira lang ka makakita ng gano'n na mutya ng langgam na anay. Kung napapansin niyo yung kanyang bahay, meron siyang heart na forma, yan Tapos lapos yan dito sa kabila, ayan lapos. Ayan, tagusan siya sa kabila na napakaraming anay. Yan, hindi lang tumagos, ang tumagos dalawang pira. Marami naman yung tumagos dahil maraming mga brown. Pero may heart, ibig sabihin pang puso talaga yan. Ayan, may heart. Tapos yung kanyang likod, yan marami nakatira diyan. Yan. Yung mga puti-puti yan po ay mga dugos nila yan. Dugos na pinapamahayan ng mga anay. Dugos po yan ng mga anay. At nagiging bato na po yun sila. Dahil nga napakalakas po yung birtud at kapangyarihan nila. Ayun lang po ang aking masasabi dahil mataas na po yung oras natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po. At mayroon akong iniwan na number dyan. Pwede kayo tumawag or text sa aking number na iniwan dyan sa title. 0948066370. Yan po, isusulat ko po yan sa aking title. Tapos meron din po akong Facebook account, Commander Bugtungan. Diyan po kayo kumukontak sa akin para sure na ang order ninyo ay makapunta dito sa akin at makapunta sa inyo. Video call para ma-sure, para makita nyo talaga na ako po yung nagbablog dahil maraming scammer yung lalo na sa Facebook. Tinukuha po yung mga pangalan natin, mga picture natin, nag-i-scam sila para kung may mag-order, lalo na mga vlogger, yan, mahilig yan sila mag-scam. Pero hindi naman lahat, pinipili lang sa mga marunong na mga tao na mga masasama lang po yan dahil hindi lahat ng mga vlogger ay masasama. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtingin sa aking channel.